Para meron o kayong pinaguhugutan ng sama ng loob, Nay. Talaga pong masama ang loob ko, matagal na pong panahon. Kasi iniisip ko po parang aping-api ako sa mundo eh. Kahit di ako kumikibo minsan, ako napapag-initan eh. Kung ba't ganun ang mga tao, wala namang ginagawa sa kanila kapwa nila, ganun. Pinapag-initan. Eh ako naman po, pag may sama ng loob ako, sinasabi ko naman po ng ano, hindi yung pabasta ko, ano yung kapwa ko. Yeah. Ano po ba sinabi sa inyo nung dito po ang tao. Ang tao po dito, makakita lang ng kaunting ano sa'yo, kaingitan ka. Ano po ang dapat ikaingit sa akin? Na ako po'y kulang ay mamalimos. Pag po may rasyonan, nandyan po ako humingi ng pagkain namin mag-iina. Iyon po ba'y dapat kaingitan sa akin? Minsan kami ayaw ritong paigibin, tinatalian ng mga host. Isa naman, paano naman po sir, eh wala naman po kami sariling host. Paano naman pong gagawin ko, babae lang po ako para maghakot ng tubig. Isipin nyo naman po, paano pong di sasama ang loob ko. Kung kami lang po may sariling host, ikakabit ko po dyan sa sapa. Talaga pong masama ng loob ko pati sa daigdig. Maari nga lang po eh, lumipad na ako sa langit eh. Kasi hirap na ako talaga eh. Abay magsi 70 years old na po ako ah. Napakita na maayos sa inyo katekram eh. Ang ganda ng ano. Pero sa personal o katekram, napakagandang puno nito. Ang tawag ko dyan, ayan dito mo, iyan. Puno talaga ng bulak yan, Pastor? Tawag dito yan, malabulak. Malabulak. Pero meron pang tawag dyan eh. Makikita mo yan sa Japan, mga dikit-dikitang puno yan. May pagitan na ano na 6 na metro. Pero ang ganda ho niya, parang mag-asawa eh, no? Kambal yan. Kambal. Good morning po mga kategram. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa mga minamahal po natin mga lolo't lola dyan, mga tita, tito, nanay, tatay, ate, kuya. Magandang umaga po. Ngayon no, meron no tayong kasamang ano, isang napaka-blessed na tao. Kasi para sa akin, sila yung pinaka-blessed na tao eh. Kasi ano sila eh, talagang full-time na ibinigay na yung buhay nila sa paglilingkod sa ating Diyos. Katekram. Pakilala muna natin ang ating gwapong pastor, si Pastor Sam. Sam. Okay, good morning po sa bawat isa. Yan at kami po ay sumama sa mission. Maganda ito na nakakatulong sa mga taong talagang nangailangan. Good morning. Bigyan ko kayo ng nag-usap po kami ni Pastor Sam. Nakausap ko si Pastor last year pa. Ang plano talaga namin, December po ba yun, Pastor? Kuya Agos? Ay kaso na talagang natabunan kami ng schedule. Plano namin talaga mabisita po yung mga napupuntahan ni Pastor. Kaso hindi ko nasingit eh. Kaya ngayon na natin mapapasyalan o makakamusta po yung mga mga pinupuntahan ni Pastor. Thank you, Pastor ha. Good morning. Salamat. At napaka-bless po namin na makilala po namin kayo. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na magsama sa mission. Pero itong mission itong pagpunta namin dito katekram, sabi ko gusto ko munang makita yung buhay nila, kung ano yung buhay po ng mga kababayan natin. Ang tawag po sa kanila, Pastor, ano po? Mga dumagat. Dumagat din. Tapos nalaman ko si Pastor 12 years na dyan, full time sa church, missionary pastor. Ngayon ako nagpatawag ng pastor, ang ano ko talaga ay Brother Sam, at dahil siya naglilingkod sa Panginoon, yan tinawag ng pastor. Ito din ang Bethel Temple ng Assembly of God. So
kalayo dito, magsimula dito, Pastor, yung ano natin pupuntahan? Itong takbo natin, siguro mga mula dito 10 minutes yan, 10 minutes. Tapos ay lalakad tayo ng mga 20 o 30 minutes na lakad. Okay. Hindi ho ba kagaya ko kasi ng mga napupunta namin, mga kababayan natin tumagat, yung isang oras ho sa kanila maghapon naming lakad. Hindi naman ho ganun, Pastor. Walang orasan yun. Okay, wala po. Walang orasan. Okay. So yun, Telegram, masaya ho itong umaga na to dahil ibang parte naman dito sa lugar dito yung makakamusta ho natin. Kung magiging masaya din ho kayo sa pupuntahan at mga kakamustahin ho natin. Thank you, Telegram. Mamaya na lang po, bigyan po namin kayong update. Baka tingnan natin ka Telegram gaano katatag si Pastor sa lakarin. 20 to 30 minutes daw po yung kalakarin natin. Papunta ho sa mga kukumustahin ho natin. Yan po yung kailangan ng katawan natin eh. Araw-araw exercise. Yung magpapampo yung puso. Yun po pala yung mga natatanaw namin. Okay. Bali, saan tayo galing, Pastor niyo? Mahirap. Pa? Lahat yan ay mahirap, pero talaga mayroon pang mahirap. Doon tayo pupunta. Yan, pwede mo nang patamaan siya ng ano. Bali, dito po tayo galing no? Ay, saan po ba yung Pastor? Ay, yun. Doon ho kami galing. Pastor, doon ho ba tayo galing? O yan, tama. Doon. Dito, yan. Ayan po, doon sa taas na yun. Kadagram. Yan. Diyan ho kumakain si Kuya Kenneth, Kuya August. Yan, si Baby. Tara. Diretso na po tayo doon. Morning, Doki. Morning, Nay. Bali, ito po yung pamilya na linalapito ni Pastor. Ito po. Oo, ito. Ito talaga ito yung talagang hirap niya. Okay lang po, lagyan ko kayong mic. Parang ano din no? Tay, buti hindi nyo na medyo naayos yung mga pundasyon ng bahay nyo, Tay. Ano na nga po, kahilig lang. Kung nabali na yung mga hindi pa ako na gagawa. Malaki kong pwede po namin kayong pakilala. Ano pong pangalan nyo, Tay? Marvin. Kuya na lang pala. Si Kuya Marvin, tapos si ate. Ano pong pangalan ng asawa nyo? Mila. Si Ate Mila. Ilan taon na po kayo? 36. Tapos sabi nyo yung anak nyo, ilan sila? 5. Tapos 15 po pala yung panganay nyo. 36. Bata ko kayo nag-asawa din Saan po yung panganay nyo? May asawa na rin po May asawa na. May asawa na? Grabe, babata talaga mag-asawa, no, Pastor?
Yung sumunod po, ilang taon? Ito po. Bali, ano po, kung Eh, nasa na ngayon? Nasaan? nandun po sa asawa sa Karaumi. Karaumi. Tapos yung... Kumusta po si nanay? Pangalan po nung nanay niyo? Bakit lola na si lola? Ah, lola. Oo. Lola pala. Sorry. Saan po yung tatay niyo? Ay, nasa Rizal po. Saan? Yun ang nanay nila yun. Ah, yun pala yung nanay. Kala ko kayo na po nung anak ni Lola. Yung palang lula. Ayun ang nanay. Oh. Asa peram ka para marinig ko siya. Kumusta naman ho kayo dito? Ay, ayos naman po yung pamumuhay kahit pa stick-stick lang po ang trabaho. Stick. Yan pang ano, patekram, pang tungi po sa fishball. Ano po, malakas naman no, kita nyo doon. Ay, pag po gantong tag-araw, ay ala pong malakas sa kita. Gano'n ka ano? Ay, pinakang Malakas. ano na po namin dyan, yung 1 linggo, 500. 500 po yung mga 1 linggo na nagagawa namin. Mga 500 isang linggo. Tapos nandyan po yung ano, nandyan po lahat yung anak nyo. Pwede pakilala po yung mga anak nyo. Dito. Ate, kuya. Ito ka. Ito minsan kahit na tahimik ka eh. Daan lasing, bumurahin ka eh, kahit di mo inaano eh. Kaya minsan gusto ko na pumatol ka minsan. May pinagdadaanan si nanay. Ano po yan, nay? Eh, dadalawa na lang po kaming matanda rito. Minsan ginugulo pa kami rito eh. Ako'y naghahanap po hanggang ngayon. Nilalagnat pa ako hanggang ngayon. Lagat kayo. Nilalagnat po ako hanggang ngayon. Nagkitsagala ako mag-steak para may pambili-bili kami kahit natiyuman lang. Kalma lang po kayo, nay. Sino ba yung away sa inyo? Sige, aawayin ko din. Gusto niyo Eh, ba? hindi po. Dapat po ilalagay sa lugar. Po. Kung may sama ka po ng loob, kausapin mo kung ano man yung himutok mo sa kanya, hinanakit, ipaliwanag mo ng maayos. Hindi yung nagdaan ka lang dyan. Kung ano-anong lalabas sa bibig. Nananahimik ka sa loob ng bahay mo. O eh sila ba hindi marunong maawa? Ako na nga ang lalaki rito. Ako pa ang babae. Ako pa ang nanay. Ako pa ang tatay. Oh. Ngayon may sakit ako. Anong gusto nila? Mamatay na ako? Hindi wag na akong kumilos? Eh paano yung magulang ko? At saka yung isa kong apo? Nilalagnat po ako. Eh minsan nga marami po dito. Minsan ganyan mga reporter. Kaysa tutulungan kami. Hingi kami tulong. Ala rin po. Matagal ng panahon. Malagad na. Andun pa po kami sa Ibayo noon eh. Na ano na po kami dahil sa pag-i-stick. May naglakad po sa amin, kaysa sabi po kami dumagat, kaysa ganun-ganon. Dumagat nga po kami pero kaunti lang po. Dahil yung nanay ko dumagat, tatay ko naman tagalabas. Dabawin niyo po yung tatay ko eh. Eh ngayon po, patay na rin yung tatay ko sa Davao. May mga kapatid din ako dun. Para meron o kayong pinaguhugutan ng sama ng loob, nay. Talaga pong masama ang loob ko, matagal na pong panahon. Kasi iniisip ko po parang aping-api ako sa mundo eh. Kahit di ako kumikibo minsan, ako napapag-initan eh. Kung ba't ganun ang mga tao, wala namang ginagawa sa kanay kapwa nila, ganun. Pinapag-initan. Eh ako naman po, pag may sama ng loob ako, sinasabi ko naman po ng ano, hindi yung pabasta ko, ano yung kapwa ko. Ano po ba sinabi sa inyo nung Dito po ang tao. Ang tao po dito, makakita lang ng konting ano sa'yo, kaingitan ka. Ano po ang dapat ikaingit sa akin? Na ako po'y kulang ay mamalimos. Pag po may rasyonan, nandyan po ako humingi ng pagkain namin mag-iina. Yung po ba'y dapat kaingitan sa akin? Minsan kami ayaw ritong paigibin, tinatalian ng mga host. Isa naman, paano naman po sir? Eh wala naman po kami sariling host. Paano naman pong gagawin ko? Babae lang po ako para maghakot ng tubig. Isipin nyo naman po, paano pong di sasama ang loob ko? Kung kami lang po may sariling host, ikakabit ko po dyan sa sapa. Paano pong di sasama ang loob ko? Ano po ba ang dapat nila ikainggit sa akin? Gusto po ba nila mamatay na ako? Paano naman po yung mga alaga ko? Paano naman pong di ako kikilos? Pwede pong malaman sino po yung nainggit sa inyo, nay?
mahirap na pong magtukoy ng pangalan. Basta Hayaan mo dito na lang lang po po. siya, Nay. Dito lang po sila. Ano kaya dapat nilang ikainggit sa inyo? Nay? Pero meron naman po dito, mabait kahit papano, nakakaunawa. Pero karamihan po, ganun talaga. Ano sa tingin yung problema, Nay? Bakit ganyan kaya? Hindi ko po alam. Hmm. Talaga pong masama ng loob ko pati sa daigdig. Maari nga lang po lumipad na ako sa langit Hmm. Kasi hirap na ako talaga Abay magsi 70 years old na po ako Nasa po yung asawa niyo, Nay? Matagal na po ako wala asawa. Paano po ba? Iniwan niyo po o... Hindi po, nabiyuda po ako. Sorry po. Nabiyuda po ako tapos nagkaasawa po ako ng may asawa. Iniwan ko na rin po para wala pong sama ng loob. Nasaan po yung mga anak niyong iba? Dadalawa lang po yung anak ko Yung anak ko pong panganay, di ko nga po alam kung saan nagpunta. Nag-Maynila po hanggang ngayon, di pa po umuwi. Ilang taon niyo na hindi nakakausap, nakikita? Wala pa naman pong 1 taon tumatawag po sa kapatid kasi hindi naman po ako marunong mag-cellphone. Okay. Hindi naman po maintindihan ng kapatid pagte-text. Medyo okay na ho ba yung damdamin niyo? Nailabas niyo yung sama niyo ng loob, Nay? Kahit paano sir, araw-araw na lang ganyan. Nagulat to ako sa inyo. Kala ko sa amin no kayo may sama ng loob. Hindi po. Kasi po dito po talaga, lalo pag parasyonan, pamigay, di naman sa kanilang bulsa lang gagaling yan, inggitan ng inggitan. Hindi po dapat ganun kasi po tao, pare-parehas kumakain yan. Dahil kung ako po namumuno, lahat po bibigyan ko yan, hindi yung kabilanin ka na, kung muna kita mo may bigas, wag mong bigyan yan. Taga rito yan Nay, mabalik po ako ng konti. Sabi niyo kasi kanina, maraming nagpupuntang mga newscaster, mga balita. Opo, dati po nga sa lagi kaming na-interview Ano po ba Channel 13 at saka yung Channel 8, 9. Channel 13 at 9 po. Ano Opo. po pangako ba nila sa inyo? Tutulungan daw po kami. Gaya? Kasi po, inano po sa amin yung mga stick maker po ang namin Tinatalian po ng ganyan. Binidyuhan pa nga po nila bawat kilos ng stick binidyuhan po nila ang tagal na po, ilang taon na po ang lumipas, wala naman pong tulong na dumating. Sabi po, tutulungan daw po Gaya kami. po ng gagawin po ba yung bahay, gano'n? Hindi po, bibigyan daw po kami ng tulong na pinansyal. Ito po, amo ko po nagpagawa nito Baka magalit po kayo sa amin Actually, may dala po kaming bigas lang at grocery. Okay na po ba yon? Hindi naman po kami magagalit sa inyo. Yung po ang inaano ko lang po, dapat naman po kami magkakapit bahay, dapat mag-unawaan, hindi yung ganun. Magdadamutan, maski pang igib. Alam naman nila, wala kaming host. Wala kaming kada kibot, kakainitan ako. Ako ba'y dapat kainitan na isang matandang babae, 70 years old na? Saan nila ako paigibin sa ilog? Hirap na nga po ako magbuhat. Kung magbuhat nga po ako ng Wilkin, ang sakit na ng ganito ko Kao po, dahil nagtutulis po ako ng stick Sige na, pag-igib ko muna kayo mamaya. Saan ba yung igiban dito na? Nakaigib na po ako. Ayun, kinalas ko na po yung tali dun. Tinalian nila ng alambre dito sa kapatid ko. Ari ng kapatid ko, tinalian din nila ng alambre, pati dito sa likod. Kinalas ko po yung doon. Kasi sabi po nung lalaki dyan, kalasin mo na lang. Kasi nagagalit, paghihiyaw daw po, ayaw ikabit yung tubig. Hindi ko naman po kasi alam, yung mga bata po siguro umiigib. Hindi po ako may kasalanan kasi po pagkagamit ko antimano, pinadadaloy ko na kasi alam kong kailangan nila. Naisabay kayo sa akin. Hinga po ng malalim. Labas niyo po sa bibig. Malalim po. Tapos sa bibig. Yung hangin po, ihigupin nyo dito, lalabas sa bibig. Isa pa po. 5 beses po. Kaya din nila. May goiter po yan May goiter. 2 pa po. Nakaapat na po tayo 4 na po. Tignan nyo, na-smell na kayo. Hindi po kasi, natatawa rin po ako. Minsan nga po kahit dito, nakikinig akong radyo, natatawa ako. Kaya lang po, siyempre, na-stress po ako. Niisip ko po, ba't ganun?
Katulad po nito, yung may-ari nito nasa Maynila, nagtatrabaho. Kung tinuring naman niya akong nanay-nanayan at wala rin siyang partido, Nay, pakibantay naman po yung ano ko. Ginawa niya ng gate bago umalis, sinira naman ng kung sino. Pagkaalis niya nung kinabukasan, nung gabi, sinira yung gate. Eh, siyempre, magagalit ako. Ba't naman pinag-iinitan ka ako yung gate? Eh, ginastosan ng bata yan. Sabi ko, wag gano'n. Nakikisama naman yung tao sa atin. Pag naman dumadating, magluluto. Lahat naman halos tayo nabibigyan ng pagkain, ulam. Kaya ko ginagawa yun. Siyempre, tinuring akong nanay. Pag alis, may halaman siya. Tinatabas-tabasan ko yan eh. Pinagtanim ko siya ng mga halaman. Kasi pag dumadating naman po siya, Nay, itong pasalubong mo, may bigas, may kape, asukal, ulam. Iyon lang po yung nakakatuwa na, di po ba? Nagkakaroon ka ng ng amor sa tao. Kaya ang ginagawa ko po, tinatamnan ko ng paunti-unti rin yung kanyang bakuran. Yun po yung isa sa mga problema nyo na sa anak nyo at saka yung mga taong yung mga nagpunta sa Talaga sa nahirapan dati. po ako dito sa tubig. Hindi ko na talaga makaya kung ako lang may hus eh. Hindi na ako manghihiram sa kanilang pang-igib. Tinalian nila ng alambre yan eh kasi nahirapan silang Si nanay po, kumusta si nanay? Ayan din po, alagain. Nay! Minsan po, hinahanap ko na rin dyan sa ilog. Punta ron sa ilog. Hinahanap namin yan. Kahit po gabi yan, naglalakad yan, pag ganyan-ganyan. Yan po, binabantayan ko, kaya minsan sa gabi, puyat ako. Si nanay po, ilang taon na, Nay? 91 na po yan. Malakas pa po, no? Kulang lang po yan pagkain. Kumusta po kayo? Buti naman lang. 91 na ho pala kayo? 91 na po? Hindi pa. 91 na ho yan, December 30. December 30, 19... 35 po. 1935. Nay! Ang ganda-ganda nyo pa. Kahit 91 na kayo. Hindi pa. Sa tingin nyo, ano po yung sikreto nyo? Ba't ang lakas nyo pa? Pagka may trabaho. Nay, ano sa tingin yung problema nung anak nyo? Bakit parang, ang daming problema? Ngayon ko sa kanila. Ako'y walang problema eh. Okay naman ho kayo, masaya, naman, yung mga problema hindi masyadong dinidibdib para po hindi ma-stress, no? Hindi naman po pwede hindi ka ma-stress talaga, lalo pag ganyan. Pagising mo igib ka, wala kang igiban, nakatali mga hose. Siyempre isipin mo saan ka igib, doon sa dulo, bubuhatin mo rin. Doon sa may ilog, bubuhatin mo pakalayo. Bahala na lang ang Diyos. Ako, basta ako lang ginagawa. Ayan ang Diyos, malinis ang kalooban ko. Dahil ako nananalangin pa ako na sana lahat ng tao biyayaan ng Diyos eh. Tulungan ng Panginoon Diyos eh. Hindi po ako kaya lang naiisip ko, ba't sila ang mga tao ganun? Dapat unawain nila yung kapwa nila. Wala nga akong lalaking naghahanap buhay dito. Walang tumutulong sa akin, mag-isa lang akong kumakayod. Huwag na kayong umiyak, Nay. Hirap ng buhay ko rito. Kala ang pahinga ko rito, maglalaba ako. Saan ako maglalaba? Doon sa ilog. Kumain na po ba kayo, Nay? Hindi pa po kami kumakain. Baka pwede ho tayong kumain. Nasabay-sabay na ho tayo. Hindi pa po kami nagluluto eh. Magluto na po kayo para makakain na tayo. Inutusan eh. Inaano ko lang po para matawa si nanay. Sige po. Babalik ko kami mamaya. Sige po. Sige po. Dito tayo.